Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga botante ng Mountain Province para sa barangay at sangguniang kabataan elections na sa halos 160,000. Si Donna Kawiz Balyo mula RP Bontoc sa balita. Agarop 160,000 ti kabuklan ti registered voters dito'y Mountain Province para iti barangay ken sangguni ang kabataan elections wenno BSKE no Oktubre at 30 itatanga tawen. Daytoy ket maibasar iti kamaudian a datos ti Provincial COMELEC Office. Iti nasao a bilang 117,245 ti agbotos para iti barangay, bayat nga 42,211 ti agbotos para iti sangguniang kabataan. Dagiti munisipyo ang nakailista iti nangato a bilang ti botantes ket ti baoko nga isut kangatuan iti registered voters amapan iti nasurok 34,900, Paracelis ket nasurok 27,200, Bontoc ket adaan iti nasurok 20 ket 2,000 abutantes. Kabayatan na ingana ita ket nagtalinaed ti linak ken talna dito'y Mountain Province bayat ti panagrugi ita nga aldaw ti panagkakampanya dagiti kandidato. Narpos na DZRA Bontoc saon ang Donna Kawiz Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Kawiz Balyo. Isang unit ng sasakyan ang na-turnover sa Department of Agrarian Reform Kalinga ngayong buwan para sa implementasyon ng Project Split. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Ay sa unit itilugan iti na-turnover para iti Department of Agrarian Reform Kalinga itataabulan. Dahil itinaamuan kini Department of Agrarian Reform Kalinga Information Officer Judith Lungid. Sigun kini Lungid na iti ditilugan na mausar para iti implementasyon iti Project Split wano iti programa as support to parcelization of lands for individual titling. May palagip may tinasawa proyekto kat may sanang runa programa iti ahensya tapno matulungan dagiti agrarian reform beneficiaries ang maalada iti sarili at tituluda manipod iti collective CLOAS. Kabayatan na 8 a unit iti lugan iti naited para iti Department of Agrarian Reform Cordillera Administrative Region ken dagiti provincial offices babaon iti provision ni DAR Secretary Conrado Estrella III. 2 alukan iti maited para iti DAR Car Regional Office ken sagay sa unit para iti innem a DAR Provincial Offices a pakairamanan iti Kalinga, Apayao, Abra, Ifugao, Mountain Province ken Benguet. Manipod iti DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Police Regional Office 1 sinigurado ang mahigpit na seguridad sa halalang pambarangay hanggang sumapit ang holiday seasons. Magbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Nanumpisalay Pantaryaya Police Regional Office 1 o Pro 1 na malot a seguridad jad gapo na panaon na kampanya anggad iga po'y holiday season ed bulan ya Disyembre. Unid kindi Pro 1 Regional Director Police Brigadier General John Chua nanumpisalay Pantaryay Kapulisan ed rehiyon lapod pandakil iray turista rehiyon 1 nagkalalolan una asinggerlay kapaskuan kaligutan na satan mantuloy-tuloy so PNP aman monitor ed sari barangay laganasayan panaon na kampanya base datos walay 61 na barangay ed rehiyon 1 ya walad silong ya areas of concern lapot apalabas sa insidente ed imbubo nag-iran eleksyon. Patiran barangay ed abitlan bilang sunal na po ed Pangasinan jad kalagutan walay 10,088 ya COMELEC checkpoint ya inpakalat na pulis jad rehiyon na Ilocos para sayan eleksyon. Malalapod jad RP Dagupan City Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit. Public e-bidding ng properties for sale isasagawa ng PDIC sa Oktubre 26. Narito si Mara Grezula ng RP Lucena. Magsasagawa ng public e-bidding ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ng mga pag-aari ng mga nagsarang bangko sa darating na October 26. Sa panayam ng RP1 Lucena kina Ginoong Ricky de Guzman at Ginoong Romeo Ofrin, corporate executive officers mula sa PDIC, sinabi nilang kabilang sa properties for sale ang mahigit 250 vacant residential lots, commercial lots, industrial lot at condominium unit. Anila karamihan sa mga pag-aaring ito ang nasa lalawigan ng Quezon at mura lamang ang starting price. Ang mga nais lumahok sa public e-bidding ay kailangang magparehistro muna sa e-bidding portal ng PDIC at isumite ang kanilang bid sa loob ng required time frame. Ang PDIC ay ang government entity na pumoprotekta sa depositing public sa pamamagitan ng pagbibigay ng insurance coverage na hanggang kalahating milyong piso sa lahat ng insured deposits. Responsibilidad din ng PDIC na i-liquidate at ibenta ang mga ari-arian ng mga bangkong nagsara alinsunod sa desisyon ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mabayaran ang mga depositor. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Puerto Princesa City Water District kinilala bilang isa sa pinaka-innovative na water district sa buong bansa. Mula sa RP Palawan mag-uulat si Miriam Basig. Inkilala kanulamang ang Puerto Princesa City Water District o PPCWD bilang isa ra sa pinaka-innovative water district sa Interong Nasyong Pilipinas. Sa pakimanani ang Radyo Pilipinas Palawan, Incon, Ijen Rausa, maniglamig ang PPCWD sa sobre sa 5 kagatos ng mga water district sa Interong Nasyon. Isa ra sa 5 ingtawan dengeg ang PPCWD, ang Local Water District Utilities Administration LUWA. Ang pagkilala sa Gon Kirausa ay tenged sa mata mga programang ing-implementar ang PPCWD, katabid ang paggamit makuntanay ang surface water sources, animan, akapanariig akatatimas uman ang mga groundwater sources. Pag-digitalize si andang mga serbisyo, igandang pagtabyang sa marantek ng mga local districts sa nasyon para mas mapapayad ang pagpapabot andang mga serbisyo. Madamdamang aglunsar i-mobile app ang PPCWD nga ingbuat lamang nga in-house o andang management information section, ig-aray bayad ang mga app developers sa andang ingpabot sa siyam nga mga local water districts sa Southern Tagalog nga libre dato mabuat sanda orientasyon ing pagsasanay sa mga DIA. Isa rang mabel nga dengeg sa PPCWD sa kabilugan ni Puerto Princesa City ang pagkilalang DIA tenged mas inspirado ang mga agatrabaho sa pag-agto sa andang mga burutan puwera sa mas madali ang pag-build dugang nga pondo para sa pagpapakayad ig pagpapangawayang pa ang masiserbisyon ang tubig ang PPCWD. Agalin tigi sa Puerto Princesa, Palawan, DIA si Miriam Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig. Police Regional Office 8 nag-deploy ng aabot sa 366 na mga personahe para masiguro ang mapayapang halalan. May report si Charmaine Perito mula RP Calbayog. Maabot 366 nga mga personahe sa Police Regional Office 8 ang gindeploy para pagsiguro sa pagiging mahimyang sa pagdudumaraon nga barangay ang Sangguniang Kabataan Elections BSKE 2023. Sa 366 nga mga gindeploy, 80 nga personahe sa Regional Mobile Force Battalion 8 ang naka-assign sa Regional Special Operations Task Force Group Samar ngan sa 60 nga Basic Internal Security Operations Course graduates ang naka-assign sa Samar Police Provincial Office. 159 naman nga mga personahe ang naka-assign sa Leyte Police Provincial Office ngan sa 67 sa Ormoc City Police Office.
Ang nasabing mga personahe ang gideploy sa strategic area sa Rehiyon 8 Eastern Visayas sa pakigburobligay sa Commission on Elections, COMELEC Region 8, Philippine Army, Philippine Coast Guard ug iba pang mga ahensya. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kahandaan para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections tinalakay sa ginanap na command conference ng Police Regional Office o PRO 13 dito o sa Surigao del Sur. Narito si Nerissa Espinosa. Kabahin sa mga gihisgutan atul sa gipahigayon nga 10th Command Conference sa Police Regional Office o PRO 13 dinhi sa Surigao del Sur maong kaandam sa kapulisan sa rehiyon alang sa umaabot nga October 30 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Mismong si Police Brigadier General Kirby John Craft, Regional Director, ang nangulo sa maong tigom kundiin gipresentar sa mga police provincial offices sa Tibok Caraga Region ang deployment plan alang sa maong piniliay apil na usab ang umaabot nga pista minatay ingon man ang crime situation ug assessment sa tibuok rehiyon. Ang Surigao del Sur Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Harry Domingo mo'y host sa maong tigom ni adtong Oktubre 18. Gikan diri sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Distribusyon ng Government Internship Program Grant para sa mga ustadzes isinagawa ng Ministry of Labor and Employment o BARM sa Sulu. Ang ulat mula kay Eloisa Muhammad ng RP Holo. Piyaon sindayang Ministry of Labor and Employment ito mole BARM in pagtukbal o jara pa mga ustad sa amoy nakilamuda Government Internship Program ato GIP. Habay tayo sa di Montañer sina mole BARM in program ini nakakanta mga ustads nagihindo ha mga madrasa nga duwain-duwain bahagi sin lupasug. 500 labilong ni nakasuda program katilibot sin BARM salta kya kantaanda kauhan taglima indi hasulu amon nakataymahang po taglima ngay pilak o jara nila para hatuhulan. Piyag mamatuyan lang pa niyan sina Molly Barmin makakanta matawad slot para ha mga GIP ha supaya mataod in katabangan. Paigay mga piyagpi nila ini amuon wayro untod magkatabo ko jara at tawag gadji parinta. Mapuas di halupa sug matuisab sila ang Montañer pabinaywayan sin basilan iba na daira sin lamitan ha supaya makatukbal sin Cebu program. Deng ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.